best tips on how to cure insomnia. Kung ikaw ay nahihirapan matulog sa gabi, kahit anong posisyon na ang gawin mo, parang hindi ka pa rin nakafeel ng antok. Ba't mabukas sa mga mata at parang gusto mo pang mag one last episode sa favorite K-drama mo? Kasi baka bukas iba na naman ang storya? Or kahit sumusulat ka sa diary mo, hindi ka pa rin nakafeel ng antok? Ilang music na ba ang naubos ng playlist mo para ilalabay mo? Bakit ayaw pa rin? Well, first, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Comment and share for topic ideas. Ang insomnia ay isang sleep disorder na nakaka-affect sa millions of people worldwide. Ang mga tao na may insomnia ay nahihirapan matulog or magstay na tulog. Ang common na sanhi ng insomnia ay nag-i-include ng stress, irregular sleep schedule, poor sleeping habits, at mental health disorder katulad ng anxiety at depression, physical illness and pain medications, neurological problems, at specific sleep disorders. Sa lahat ng tao, ang combination ng factors na ito ay makaka-initiate at worsen ng insomnia. Itong video na to ay nagko-contain ng best tips on how to cure insomnia. Alamin natin kung ano ang insomnia at simptomas nito. Symptoms of insomnia. Aside sa hindi makatulog, ang insomnia ay makakos ng ibang issues such as daytime fatigue or sleepiness, irritability, depression or anxiety, gastrointestinal symptoms, low motivation or energy, poor concentration and focus, a lack of coordination leading to errors or accidents, worry or anxiety about sleeping, using medication or alcohol to fall asleep, tension headaches, difficulty socializing, working, or studying. What are common causes of insomnia? Ang insomnia ay pinaniniwalaan na isang sanhi ng hyperarousal na nagdadamage sa pagtulog mo at sa iyong magstay na tulog. Ang hyperarousal ay pwedeng mental and physical. Pwede rin itong makatrigger ng range of circumstances and health issues. Insomnia and stress. Ang response ng ating katawan sa stress ay nakaka-contribute sa hyperarousal at mental stress na parehas ng effect. Ang hirap sa pagtulog ay isang sanhi ng stress na nagpapahirap sa atin para ma-break ang cycle sa stress at insomnia. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang mga individual ay vulnerable sa stress dahil sa sleeping problems. Ang tawag sa mga taong ito ay merong sleep reactivity, insomnia, and irregular sleep schedules. Dalawang example nito ay jet lag at shifting sa work. Ang jet lag ay nakakasira ng sleep pattern dahil hindi pa maka-adapt sa time zone. Ang shift work naman ay required ang tao na magtrabaho sa gabi at matulog sa araw. Ang dalawa ay makakabigay ng insomnia sa inyo. Insomnia and lifestyle. Unhealthy habits at routine na nagiging lifestyle na natin, including foods and drinks, ay makaka-increase ng risk ng insomnia. Itong mga lifestyle na ito ay makakabigay ng sleeping problem. Ang pagtulog sa hapon ay isang problem din na mahirapan kang matulog sa gabi. Ang pagtulog ng ibang oras ay makaka-confuse ng ating internal clock sa ating katawan at hindi ito ma-establish ang healthy sleep schedule. Ang caffeine ay isang stimulant na nagsistay sa ating sistema ng oras. Kaya masyadong mahirap makatulog at ito din ang potential na nagko-contribute ng insomnia kung magkakape ka sa hapon or gabi. Ang nicotine ay isang factor din na makaka-affect sa sleep. Ang pagkain ng heavy meals at spicy food ay makakatagal ng digestive process at makakabigay ng potential na hindi ka makatulog pag consumed siya sa gabi. Insomnia and mental health disorders. Based sa study, ito ay nag-i-indicate ng insomnia dahil ito ay nakaka-damage ng mood at nakakabigay ng anxiety disorder. Gagawin ang symptoms na worse at maaaring ito ay mag-increase ng risk of suicide sa mga tao na may depresyon, insomnia, physical illness, and pain. Health complications related to type 2 diabetes ay maaaring maging part sa insomnia. Ang pain galing sa peripheral neuropathy ay mas kailangan ng hydration at urination at rapid blood sugar ay makakabago ng sleeping pattern. Insomnia and medications. Hindi lang pag-take ng gamot ang dahilan kung bakit nai-interrupt ang pagtulog mo. Kung ang sanhi din nito is ikaw ay nagsastop na nag-take ng gamot. Maaring ikaw ay nagwi-withdraw or sa ibang aspeto sa katawan ay nagre-react kaya masyadong nahihirapan ka sa pagtulog. Make sure your bedroom is quiet, dark, and cool. Mag-try ka gumamit ng sound machine or earplugs para ma-filter mo ang ingay sa labas. Open ang window at i-on ang fan para maging maginaw ang kwarto mo. Gumamit ka ng eye mask para madilim at hindi ka ma-distract sa ilaw pag nakatulog ka.
Mag-experiment ka ng ibang level na mattress at firmness, foam toppers, at pillow para makasuporta sa pagtulog mo na comfortable. Stick to a regular sleep schedule. Magbigay ka ng sleeping schedule sa sarili mo para yun ang sundin ng katawan mo everyday, including weekends. Gumising ka sa usual na time sa umaga kahit pagod ka. Ito ay makakatulong sa iyo para maka-regular sleep rhythm. Turn off all screens at least 1 hour before bed. Kesa manood ka ng TV or sa cellphone, tablet or computer, humanap ka ng relaxing activity katulad ng pagbabasa ng libro or soft music. Avoid stimulating activity and stressful situations before bedtime. This includes na mag-check ka ng messages mo sa iyong social media, malaking discussions at arguments sa iyong mga kasama sa bahay ay nagpo-postpone sa pagtulog mo hanggang sa umaga. Avoid naps. Kung ikaw ay mahilig sa siesta, huwag ka munang mag-siesta kasi ito ang rason kung bakit mahirap matulog. Kung gusto mong mag-siesta, limit mo na lang sa 30 minutes bago mag 3 p.m. What to do when insomnia wakes you up in the middle of the night? Maraming mga tao na may insomnia ay posibleng nakakatulog during bedtime pero nakakagising sila in the middle of the night pero nahihirapan na silang matulog ulit. Kung ito ay makakadescribe sa iyo, baka itong tips na to ay makakatulong sa iyo. Stay out of your head. Itry mong huwag ma-stress sa posibilidad na hindi ka na makatulog kasi ang stress ay nakaka-encourage sa katawan mo na huwag na matulog. To stay out of your head, focus ka sa feeling sa katawan mo or mag-practice ka ng breathing exercises. Make relaxation your goal, not sleep. Kung nakakita ka ng sobrang hirap matulog ulit, mag-try ka ng relaxation technique katulad ng visualization, progressive muscle relaxation, or meditation kung saan ito ay magagawa kahit hindi ka tumatayo sa kama mo. Kahit hindi ito replacement sa pagtulog, ang relaxation ay makakatulong makarejuvenate ng mind at body mo. Do a quiet, non-stimulating activity. Kung ikaw ay gising for more than 20 minutes, tumayo ka sa kama mo at gumawa ka ng non-stimulating na activity katulad ng pagbabasa ng libro. Keep the lights dim at mag-avoid ka sa screen para makabigay ng cure sa katawan mo na kailangan ng gumising. Postpone worrying and brainstorming. Kung nakakagising ka sa gabi na nag-iisip sa mga problema, isulat mo sa papel para hindi matuloy ang iyong pag-worry. Think about the next day kung saan mas madaling ma-resolve ito. Similarly, kung may magandang idea kang na-think, isulat mo na lang sa papel para makakuha ka ng good night's sleep. Huwag mag-hesitate magkonsulta sa doktor kung ang mga tips na nailista sa taas ay failure para makaprovide sa relief sa insomnia. Kung ang insomnia ay makaka-affect sa iyong personal at professional life, ito ay advisable na mag-seek sa professional help as early as possible. At dito nagtatapos ang video natin about the best tips on how to cure insomnia. Sana ito ay makatulong sa inyo para makatulog ka na ng mahimbing. Here are other videos na dapat mong panoorin for more tips and tricks on how to maintain your health and wellness. Thanks for the views and God bless!